Big Daddy TV. Mula Baliwag, Bulacan, nature tripping tayo papunta sa Pinaglabanan River sa Kawag, Zambales. Call time 3 AM dito sa 7-Eleven Junction. 4 na motor, 6 na biyaheros. Minto muna kami dito sa dinalupihan. Dito kami nagagahan ng goto kasi medyo tinamaan na kami ng gutom. At saka konti lang yung mga makikita namin kainan dito. Actually, yung kinainin namin na yun, pangatlo siya sa pinagtanungan namin. Siya pa lang ang bukas. Tapos babaybayin namin yung daan na to, Bataan to Olongapo. Tapat siya ng Hermosa. Tapos papasok na sa mga bankingan na yan, papunta sa bayan ng Olongapo. Yung takbuhan namin dito medyo chill ride lang kasi bukod dun sa factor na madaling araw yung biyahe namin, hindi rin namin kabisado yung kalsada talaga dito. Kaya para sa safety ng lahat, takbong pogi muna tayo. Ang unang plano talaga namin dito, dapat magko-Coto Mines kami. Ang naging problema doon sa plano namin na yun, yung oras. Dahil yung pagpunta sa Coto Mines, medyo time consuming siya. Kasi meron siyang 27 kilometers na off-road. Kaya napag-usap-usapan na lang namin na pumunta na lang sa Pinaglabanan River. Kasi although meron din siyang off-road, pero hindi sing haba nung sa Coto Mines. Yun lang, hindi namin alam kung ano yung itsura nung pagiging off-road nung papunta sa Pinaglabanan River. Dahil wala rin siya sa maps. Dito yung papasok na kami sa may bayan mismo ng Olongapo. Makita namin dito yung mismong ulo ng Apo. Yan siya. Mula dito sa may bayan ng Olongapo, halos konti na lang to, papasok na kami ng Subic. Pagkatapos ng Subic, ang naipin lang namin sa Google Maps ay yung Kawag View Deck. Kasi hanggang dun lang yung kayang ipin ni Maps. Tingin ko hindi pa napapasok ni Maps yung loob na yun kasi medyo looban talaga siya. Sa part na to, malapit na kami sa may Subic. Lagpas na kami dun sa mga banking. Isang napansin ko dito yung ganda ng kalsada nila. Minimal yung mga may sira. Tapos, as in makinis naman siya talaga. Tapos eto nga, napansin ko nga paputok na yung araw. Makikita mo na yung gilid ng bundok, makikita mo na rin yung dagat, tsaka makikita mo yung ganda ng paligid. Pero sa mga susunod na part na to, hindi namin talaga inaasahan yung mangyayari. Kasi nagkaroon bigla ng isang aksidente. May nakita ko nakatumba na motor, sumenyas na ako sa mga parating na magbabagal. Tapos ito na tumabad sa akin. Isang lalaking nakahiga, isang babaeng nakaupo. Muna ko tumayo. Habang tinatabi ng kumpare ko yung motor nila, tinanong ko sila kung meron silang kasamahan para masabihan ko na naaksidente sila. May mga kasama kayo? Dalawa lang po kami. Ha? Dalawa lang kayo? Dalawa ka. Okay ka lang. Ha? Sige, pahinga lang muna kayo. May langis dito oh. At ayun na nga, may langis sa kalsada. Kaya sila nag-slide. Bali wala pala silang kasamahan dahil mga lokal sila dito sa lugar na to. Kakain lang dapat sila. Tapos nagdatingan na yung mga kasama naming iba. Dahil napansin daw nila parang wala daw kami sa likod nila. Medyo malayo daw sila. Hindi daw kami nakakasunod. Tapos nakita nga nila din yung aksidente. Tapos dito nitingnan namin kung meron silang mga naging bali o pilay. Pero thankfully naman wala naman. Gas-gas lang yung natamo nila dahil pa-slide lang yung nangyari sa kanila.
Nung makapahinga na sila, na kaya naman daw nilang tumayo na, pintahan namin yung motor. Chineck up namin, tingnan namin kung may naging tama naman ba, dahil daw sila naman daw ay paalis na. Kaya ginawa namin, tingnan namin yung motor nila kung kaya bang i-drive ng maayos. Nung na-check naman namin yung motor na okay naman, diretso na may manibela, inikot na may gulong, gumagana yung preno, nagdesisyon na rin kami na tumuloy na rin sa aming biyahe. At ayun nga, nung paalis pa lang kami, meron pang isa pang munting madulas. Ano ba? Dito nga pala yan sa may gawin ng Sabers, yung bilhin ng appliances. Hopefully, sana naayos na yung oil spill na yun kasi medyo delikado talaga. Sa paligupan naman siya na nalagay. So balik tayo sa biyahe. Eto, kalalagpas lang natin yung arko ng Subic. Bali dito, dapat papasok kami sa looban na yan. Kaso, naka one way pala siya ngayon. Kaya naghanap kami na ibang route. Thankfully, kabilang kanto lang naman pala. Tapos yan, dinire-diretso na namin yan. Tapos, sinundan lang ulit namin si Maps papunta dun sa Kawag View Deck. Tandaan niyo yung kanto na yun, at saka itong tulay na to. Meron siyang parte mamaya. Nakalagay naman sa maps, dire-diretso lang, wala naman kami lilikuan. Kaya ayan, sinunod lang namin, dire-diretso lang kami. Hanggang marating na namin yung sa may gawin ng view deck. Napakaganda ng sunrise na inabutan namin. Ang ganda ng paligid, ang sarap ng simoy ng hangin, at nakakatanggal ng stress at pagod. Syempre, ano pa gagawin dito? Selfie muna. Yan, groupie. Tapos, enjoyin namin yung ganda nung bukang liwayway. Onwards, wala nang maps dito. Tutuloy na namin biyahe namin. Pero bago kami bumiyahe, magtatanong-tanong muna kami kung saan yung palengke. Kasi kailangan namin bilhin na lahat nung dadalhin namin. Kasi doon sa pupuntahan namin, pagkakaalam namin, wala talagang bibilan. Wala talagang bibilan doon kasi hindi naman siya bahayan. Tsaka loob na looban siya. Kuya, saan pong gawin ang palengke dito? Dito po. Dire-diretso po dito. Diretso mo lang, pagbaba mo ng tulay, kakanan ka. Kakanan po, pagbaba ng tulay. Pagbaba mo ng tulay, kakanan. Ulit-ulit na naman eh. Salamat po. Ayun, yung tulay na sinasabi ko. Yung pala yung magiging landmark papunta sa palengke. So, ayan siya. Binalikan na ulit namin. Dire-diretso lang naman yan. Pagdating doon, lalagpasan namin yung tulay, tapos kakanan. Pero para makasigurado, nagtanong pa rin kami dito sa may kanto. O, yung nung na-confirm na namin na tama naman pala yung daan, dire-diretso lang daw. Pumasok namin, nagtuloy-tuloy na kami dyan sa kanto na yan. Tapos, dire-diretso lang namin. Tapos, nakita na nga namin yung palengke. Tapos dito, naghanap na kami ng parking. Tapos, nung nag-park na kami, sinimulan namin yung pamamalengke namin. As in, lahat kailangan namin bilhin na. Dahil, wala nga kami mabibilan doon. Ultimo yung mga plato, kutsara. Yan, mga binili namin yan. Pagkain, agahan, tanghalian, merienda.
Lahat-lahat binili na namin. Pati yung tubig. Dito dahil nga wala nga maps dun sa looban na to, dahil bundok na to, nagtanong na ulit kami kung saan yung Pinaglabanan River. Madali naman daw siya matunton, basta dire-diretso lang, tapusin daw lahat ng kalsada na yan. Pag tumama ka na sa dead end, yun na yun. Salamat, sir. Fast forward natin tong looban na to habang ni-enjoy namin at binubusog namin yung mata namin sa kagandahan ng paligid. Hanggang umabot tayo dito sa may registration area. Dito magpaparegister ka at magbabayad ng halagang 10 piso. Wow, di ba? 10 piso lang. 10 pesos lang per head. Yun lang ang babayaran mo. Wala ka nang ibang babayaran. Makapag-enjoy ka, makapag-relax ka, makapag-nature tripping ka. Nang yun lang ang babayaran mo, 10 pesos lang. O di ba, sulit na sulit. Tapos sabi ni ate dito, dire-diretso lang daw kami hanggang makarating kami doon sa dead end. Makita daw namin doon yung parking area. Oh, bakit? Ito na ba yun? So di pa ako naniwala doon na ito na pala yun. Ito na pala yung parking area kasi malapit lang pala siya. Ito na ba yun? Sir? Ay, hindi kaya ng motor. Kaya daw kung sa kaya. Kaso mahirap dahil mabato. Paano masabi? So ngayon, nagdiskusyon kami kung dadalhin ba namin yung motor namin. Kasi yung mga gamit namin ay puno from top box hanggang compartment. At wala kami mga dalang bag para lalagyan ng mga gamit namin. Tandaan nyo si Manong na yan, nasa huli mamaya yan. At dahil nga wala kaming malaking bag para dalhin namin lahat-lahat ng mga gamit namin, napagkasunduan na nga, nadadalhin na namin yung motor. At dito na magsisimula yung aming budol ride. Dahil yung pagbaba na yan, dyan pa lang, may tubig na agad. Tapos off-road talaga, yung mga bato niya malalaki. At ayun na nga, nakalso kami sa malaking bato. Kaya no choice, bababa si B at magbabasa na siya ng paa. Kaya ayun, nagtanggal siya ng sapatos, tsaka medyas, tapos bumbas sa motor, tapos naglakad na lang siya. Sa part na to, yan, umangkas na ulit si B sa akin dahil naman yung mga bato dito medyo maliit na. Kaya naman ng motor, dire-diretsuhin namin yan. Hanggang umabot kami doon sa may part na to. Kailangan na ulit nilang bumaba. Kasi medyo malaki na naman yung bato. O diba galing ng mga motor namin? NMAX All Terrain. Buti na lang nakapagpalit kami ng mga gulong. Tapos nabuhayan kami ng loob nung makita namin may nakasalubong kami ng motor. Tapos naisip ko, enduro nga pala yun. Sabi niya medyo malayo-layo pa yung biyahe namin. Tapos daw yung daan, puro daw ganito. Puro batong malalaki. Sulit na sulit sa pagpicture dito si B, oh. Ganda naman kasi talaga ng paligid.
Balik tayo sa realidad. Meron na namang ahonin. Dito medyo natigil kami kasi may naamoy kaming clutch. Hindi kinakaya ng clutch nung Matic pagpa-ahon eh. Pinahinga muna namin yung motor tapos ginawa namin, pagtulong-tulungan na lang namin, tulak na lang. Para hindi mo mapahinga muna yung clutch niya, hindi tuloy ang masunog. Nung pagkatapos namin tulak yung isang motor, trinay nung kumpare ko na paandarin yung motor niya papanik. Pero napag-usapan namin na tulak na lang din para hindi rin persado yung clutch. Ala, sige, tulak. Nung makapanik na yung apat na motor namin dito sa taas, mapapawaw ka na lang talaga eh. Wow naman! Wow! Wow! Pagkatapos namin itulak yung mga motor, ito, pahinga muna kami para mapahinga yung mga clutch namin. At saka hindi siya masunog kasi mahirap masunugan ng clutch dito, medyo malayo na yung naging biyahe namin eh. At wala rin mga motor shop para matulungan kami kung sakaling may masira man. Napahinto dito yung pare ko kasi yung dala namin tubig medyo pagod na eh. Tapos dito nung medyo patag na ulit, tinawag ko na ulit si B. Sabi ko, mangkas na ulit siya kasi medyo mahaba-haba na rin nilalakad nila eh. Tapos dito bumba ulit sila B kasi ayan may ahonin na naman. Kapraso lang naman yan pero yung mga bato kasi niya malalaki. Kaya mahirap. Dito hindi ko matulungan yung pare ko dito kasi alanganin yung motor. Hindi kaya yung side stand baka bumuwal. Pagkatapos nung kaprasong ahonin na yon, medyo nagpahinga ulit kami kasi may naamoy na naman kami na sunog yung clutch. Nung mabante kami dito, inakay na lang namin kasi yung mga bato dito medyo malalaki talaga. Yung iba gapit chill pa eh. Tapos may paahon na naman pala. Kaya ang ginawa namin, alalay na lang uli. Kaya naman ng panahon na yon, medyo pino naman yung bato. Kaya naman ng motor. Tapos dito sa part na to, pababa naman, puro palusong na siya. Kaya inangkas ko na ulit si B. Pero dito kailangan na naman niyang bumaba kasi napansin namin palusong nga siya pero yung bato lumalaki na.
After 20 years, naririnig na namin yung lagaslas ng tubig. Malapit na kami dun sa pinakailog. Anong kailangan kong gawin? Meron pa bang kadiretsuhan to? Bitin pa ako eh. So dito nakapag-park na kami, tapos ito yung entrance nung mismong pinaglabanan ng river. Ayan, papasok ka dyan. Malinis yung paligid. Ganda. Wala siyang bahayan. Tahimik. Tas dulong-dulo siya, kaya yung tubig dito malinaw na malinaw. Nung maigiyak na namin lahat ng gamit namin, ayan, nagluto na rin kami ng agahan. Tapos, ginawa namin, dire-diretso na iluto. Pati yung tanghalian para iliinit na lang mamaya. Mekas mo na yan, Inson. Mekas mo na yan, todo mo na yan, mother chod. Tapos, nagpahinga ng konti, pero naisip ko parang masarap na tumagay. Kaya ang ginawa ko, nanggising na ako. Tapos namin tumagay ng konti, kumain na kami ng agahan. Tapos nagtuloy kami nung tagay namin dun sa may ilog na mismo. Disclaimer, wala kaming iniwang mga basura dyan ha. Lahat na naging kalat namin at naging basura namin, inilagay namin sa tamang mga basurahan. Kasi tingnan mo naman, oh, ang ganda ng paligid para dumihan lang, di ba? So 3 PM, nag-decide na kami na umuwi na. Kasi mahirap kami abutan ulit ng dilim sa daan. All in all, sulit bang dalhin yung motor doon sa pinaglabanan ng river? Hindi. Payo ko, kung meron kayong bag na malaki, mag-bag kayo ng malaki. O kaya kung gusto nyo magmotor, enduro ang dalhin ninyo. Kasi ang lalaki ng mabat-bato dito, hindi advisable na dalhin yung mga scooter natin. Kami napilitan lang kasi wala kami mga dalang bag, ang dami namin bitbit na gamit. May hirapan kami kung bibitbitin lang namin sa kamay lahat ng gamit namin. Kasi yung mismong top box pa lang namin, mabigat na. Tapos may gamit pa. Tapos yung plus pa gamit sa compartment namin. Yung mga pinagbibili namin pagkain, lutuan. Kasi lahat, dala namin, pati tubig. Kaya mahirap siya talaga kung wala kang dalang bag. Mas maganda dito, i-parking nyo na sa parking yung mga motor ninyo. May dala kayong bag. Maglakad na lang kayo, mag-trekking kayo ng Kapraso. Kapraso lang naman to eh. Pero kami dito nga pala, nung papunta kami, umabot kami ng 40 minutes. Matagal yung papunta kasi maraming ahonin nung papunta. So nung pauwi, 14 minutes lang kami inabot, 1-4. Kasi pag pabalikan na, syempre puro pa baba naman siya. Mas madali na siyang papauwi. Pero all in all, advisable bandalin dito yung mga scooter? Hindi. Sa akin lang, hindi siya advisable talaga. Mahihirapan yung mga scooter. Kamukha nun sa isa namin kasamahan, uminit yung clutch niya, ilang beses namin pinahinga. Hindi siya talaga advisable. Kung enduro, pwede dito. By the way, kung gusto nyo nga palang lakarin to, kung ipaparking nyo yung mga sasakyan nyo sa parking, kung lalakarin nyo to, siguro mga nasa 20 minutes na lakarin lang to.
Depende lang siguro kung magpapahinga kayo ng matagal o ano. Pero kung dire-diretso lang naman din ang lakad, baka nasa ganun lang siya, 20 minutes lang siya, malapit lang. So, all in all rating, 9.5 over 10. Kasi talagang sulit puntahan to. Promise, magugustuhan nyo siya, malinis talaga yung tubig niya, tanaw-tanaw mo siya. As in, pwede mo siyang inumin sa sobrang linis niya. Ganun siya kalinis. Kasi galing sa bundok, yun yung unang-unang dagat ng ilog. Kaya, tas wala pang bahayan, kaya malinis talaga. So, yan. Ito na kami uli. Balik na uli. So, unang ilog na namin. Pabalik na kami dito sa parking. Tas eto na, yung si kuya. Yung sabi sa inyo, tandaan nyo kanina. Yan, siya. Bilib siya kasi naipasok yung mga motor. Sabi namin madali lang, pero yung totoo hindi, hirap na hirap kami. Maraming salamat sa panonood. Ako si Big Daddy. Kita-kita ulit tayo sa susunod nating mga biyahe. Maraming salamat ulit. Always ride safe.